Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayong balita at gagawa natin ng opinyon at mga kuro-kuro reaction dito sa ating channel mga kapatid. Kung trip nyo na may kasama kayo habang nanonood, parang may kausap na kayo, simulan na po natin ito. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Ayan po ang thumbnail. Hala, na-expose na. Good news tumestigo si Gloria Arroyo. Uy. After po ni Madam Aimee na nagsalita siya, ibig bang sabihin nito? Question mark ha, tanong lang ho. Pati ba ang ating Gloria Macapagal Arroyo nagsalita na rin ba? Ayan. Ayan po ang ating panonoorin ngayon po dito sa atin. Kung trip nyo, mag-subscribe naman kayo. At syempre, bilang ano ko na rin sa inyo, kung mabagal ang internet nyo, nandiyan dyan po ang Fiber ni Juan. Yung internet na mabilis at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, simulan na po natin. Panoorin ito. Anong meron? Pinas News Insider. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa Nakasan mundo natin, ng ha? social media. Ang di umano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Siyempre. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Ayun. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Yes. Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte, nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. Ito kahit sabihin pa ng iba na lumalamang yung mga kalaban o yung mga taga-kabilang kampo, hindi ako naniniwala. Base lang din yan sa aking opinyon. Kasi nararamdaman ko, ito'y pakiramdam lang, kaya nga pwede kayong hindi maniwala. Kasi ramdam ko ang ginagawa ni VP Sara para sa bayan natin. Kaya mga kaibigan, ang taas-taas pa rin ng ratings niya. May nakikita tayo, may nagagawa. At yung mga tao nagre-react na gusto po nila ang VP Sara. Tuloy tayo. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila Eto na. binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Oh. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung Yes. ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag Yes. din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na Wow. mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo Wow. si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Di ba kasama ba sa pumirma itong si Grace po? Wala lang, nadidismaya lang ako, no? Nadidismaya lang. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Aimee na nakakuha ng 5%. Nasa Ooh. ika-anim na pwesto naman ang Senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Wala Nasa yan. ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Ako, masasabi ko lang kay Manny Pacquiao, sayang. Sana nasa tamang lugar siya. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na Yun. nakakuha ng 3% at ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Meron bang ibang lumabas na survey na si Martin mataas ang nakuha? Ako'y nagtatanong lang, no? Kasi, ano ba, tumaas ba ratings niya? Biruin mo, ayon sa balitang napanood natin, ano yun? Kahit anong gawin niya, kahit gumagawa na siya ng mga paraan para lang nagpapamudmod siya, para lang bumango ang kanyang pangalan, pero wala pa rin ba? Ganyan na ba katatalino ang mga tao ngayon? Kinukuha lang yung tulong, tapos dili na sa survey mag-una-una. Kung totoo ang balitang ito. Pero kung gusto mo talagang bumango ang pangalan mo, tumulong ka ng walang kapalit.
pwede mo namang gamitan ng pera ng taong bayan pero wag ka nang kukupit. Ito hindi ko sinasabing nangungupit. Ang sinasabi ko rito, kung tutulong ka, kung may budget para dyan sa mga pagtulong, dapat para lang sa mga mamamayang Pilipino. Yun lamang po, pangkalahatan ang sinasabi ko. Sa panghuling pwesto naman ng House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos na sa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him. 5 billion? Totoo ba to, no? Base sa narinig natin. Ako, kung halimbawang akong presidente o nandiyan ako, ano bang pwede nating gawin sa malaking halaga na yan? Hindi ba pwedeng gumawa tayo ng ibang paraan para halimbawa sa ganitong lugar muna mapaunlad, mapaganda, bigyan ng pondo yung mga iba't ibang Ewan ko, di ko alam pero hindi ko kasi pwedeng puro ayuda. Alam natin nakakatulong ang ayuda pero hindi po laging dapat ganun. Kasi pag naubos yung ayuda, lubak pa rin yung kalsada sa lugar nyo. Naubos mo yung 3,000, 5,000, yung lugar ninyo, binabaha pa rin, di ba? Ang pangit. Sana nagagamit yung, kumbaga, kailangan mong matuto. Nakaupo ka na sa pwesto mo, dapat marunong ka kung paano gampanan ng maayos yan. Pangkalahatan ulit ang sinasabi ko rito, hindi yung sa isang tao lang. Kasi sayang yung pera no? And more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga nyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. Nasa likod pa sino ba yan? Si Erwin Tulfo. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Uncle. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Doon pala yun. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Kaya lang, tikom ang bibig ni VP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si VP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si VP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa Hindi na siya madadamay. Cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na siya madadamay. Merong receive date December 11. Time 4:08 PM. Aba, hapon na.
At ang nag-receive ay si Relly. Ayan si Relly. Grabe na may mga copy sila ng ganito, no? Ngayon, kung hindi to totoo, ipakita nung hinuhusgahan doon sa kabila na kung ano yung papel na binabasa po ni Boss Dada. Shoutout po, Boss Dada, no? Kasi, halimbawa, may sasabihin si Boss Dada dyan. Sasabihin niya, ito yung papel. Ito yung patunay. Ano sasabihin ng kabila? Baka fake news yan kasi yung papel na dumating sa kanila, hindi naman kanila. Hindi naman talaga yan yun. Yun lang ang sinasabi. Halimbawa, ilabas nyo yung totoo. Halimbawa, ganito sa ang ating FPRRD nagsalita ng patungkol dyan sa Bicam ba yun or yung pirma na blanco, guhit, ganyan, na fill in the blank style. Tapos sinabi, sinungaling daw si FPRRD. Ngayon, kung sinungaling, ipakita ninyo yung totoong pinirmahan. Ganun lang naman ang sa atin dyan. Huwag nyo sabihin website. Kasi hindi lahat ng Pilipino marunong sa computer. Relly, nakalagay dyan, House of Representatives Bills and Index Service. Eto na. Ayan may tatak ng pagkasuri. Kumbaga ba sa baboy? Kumbaga ba sa karning baka? Oo, kumbaga pumunta na sila doon sa slaughterhouse. Dinala na sa slaughterhouse, tinatakan na, tatak ng pagkasuri ang tawag dyan. Oo, tapos kinatay-katay na nila. Ayan na, kinatay na yung budget. Eto ang nakalagay sa doon sa Nabilugan. Republic of the Philippines 19th Congress 3rd Regular Session. Conference Committee Report. Ayan the Bicameral Conference Committee on the Disagreeing Votes. Ayan, tapos nakalagay dyan, House Bill number 10800 titled An Act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ayan bilog na bilog. Tingnan nyo. Nakalagay dito, having met after full and free conference, have agreed to recommend and do hereby recommend to their respective houses that House Bill number 10800 be approved with amendment as follows. Walang amendment as follows. Ayan nakikita nyo dyan sa baba. Ayan tatabi ko para makita nyo. Ayan nakita nyo may mga pirma. Ayan may mga pirma pinirmahan nila yung papel na yan So anong sasabihin nila dito? AI. AI na naman Wala lang, tanong lang. Baka kasi mauwi na naman to sasabihin AI na naman. O kaya hindi totoo yung mga pirma-pirma, no? Ewan ko lang. Nanghuhula lang naman tayo. Binabasa na din. Hindi ba? Nahihiya ako sa gobyerno natin. Sa totoo lang. No hate naman. Wala akong pwedeng igalit sa kanila. Dahil di ko naman sila kilala personal. Pero nakakahiya. Nahihiya ako sa gobyerno natin. Parang mas lumala ata ngayon. Nakita nyo? Kasi akala siguro nila, yung mga ginagawa nila dati, ewan ko lang, pangkalahatan ulit, yung mga ginagawa nilang mga kabulastugan, pangungupit, panloloko, akala nila pwede pa rin gawin ngayong panahon ng mulat na yung mga tao. May social media na, hindi nyo na kayang pigilan yung mga tao ngayon. Kung ano man yung mga taktika yung mga pangninenok noon, pangkalahatan to, hindi sa isang tao o rekta sa mga tao. Hindi na uubra yung mga ganun. Ang paraan na lang ho nila, yung mga bias media, magmanipula ng mga balita. Pero wala na, matatalino na mga tao. Ang ginagawa na lang nila, nakikita ko, nanunood sila sa mga legit. Kasi pag alam naman nilang fake news, hindi naman din sila manunood di ba? Kaya nakikiramdam din sila pag may mga ganito. Ayan, naglabas ng mga papel-papel yan. Pwede silang maniwala, lalo na pag zinom mo or humingi ka ng copy. Pag humingi ka ng copy niya, siguro baka bigyan ka. Kasi hindi naman lalabas si Boss Dada ng ganyan kung di ba, kung peke itong mga to. Yun lang ang makikita natin. Kasi sa kabilang kampo, wala naman silang nilalabas na papel. Base lang yan sa pag-unawa ko kasi wala naman ako nakikita. Pag meron, ilalabas naman natin dito. Pag may ilalabas silang papel na yung pinirmahan nila o pinirmahan ng kung sino man, hindi blanco. Kaso ito nakikita natin blanco. So anong pwedeng ipaliwanag nila dyan?
ano yan, magtatanga-tangahan na lang yung mga taga-kabila. Nakakapanghinayang. Alright mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Antabay lang kayo dyan, mag-like at subscribe po kayo, yung notification bell, i-click nyo yan para po updated tayo sa mga ilalabas pa natin para pagka mag-upload ako, lilitaw yun sa notification ninyo. Okay, maraming salamat po.